Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, nag-aanyaya ngayong araw na ito ng Lunes, Agosto 25, oras at araw dito sa Pilipinas. Kasama pa rin po natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side hanggang sa engineering side. And of course, kasama natin dyan, of course, sila Miss Susan Aizon sa Master Control, sa Wirecast, si Hero at si Justin. And of course, sa ating live audio streaming kasama si Leo. Ang ating producer, of course, executive producer, wala iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Ayan. Kami po inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating real-time, on-time live audio streaming, i-download nyo lamang ang ating PBS audio receiver. PBS eBox audio receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, and X as in Xerox. Ano po? At kung kayo man ay may smartphone, punta kayo sa Google Play. Kung kayo may iPhone, punta po kayo sa App Store. At sa inyo pong mga browser na yan, type nyo lang eBox. E as in elephant, V as in victory, O as in October, X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yan, tap nyo lang. At makikita nyo na ang mga program icons o mga station tile icons na nakapalo po sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. Type nyo lamang po yan at mapapakinggan nyo na ating mga programa. Nagsisimula po ang programs ng Radyo Pilipinas World Service alas 7 na umaga at nagtatapos hanggang alas 3 up to 4 in the morning the next day. Ganyan po kahaba ang ating broadcast upang mas lalo po naming marating kayo, mga overseas Filipino workers natin, saan mang panig kayo ng mundo naroroon. Umaga nyo man kami napapakinggan, tanghali, hapon o gabi. Mapapakinggan nyo pa, maasahan po nyo makakarating sa inyo sapagkat halos 24 oras tayo nagsasahib papawid Monday to Sunday. Ayan. And of course, like I said, today is a Monday, August 25 dito sa Pilipinas. Today is a holiday. Ngayong August 25 dahil national holiday po ngayon because today here in the Philippines we're celebrating National Heroes Day. Ginugunita po natin pa na binibigyang halaga ang National Heroes Day today at pinangunahan po yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga sa libingan ng mga bayani. Ano po? Ayan, National Heroes Day. Kaya saludo po tayo lahat. Of course, ginugunita natin yung mga contribution, sakripisyo na ating mga ninuno nitong mga nakalipas na pandaigdigang digmaan at yung mga ninuno natin talaga nakipaglaban para sa ating kalayaan at demokrasya. Gayun din, sumasaludo tayo at binibigyan halaga din natin ang ating mga bagong bayani ng bansa. Okay? Yung ating mga guro na talaga matyagang nagtuturo, dedikasyon sa pagtuturo araw-araw, kaya sila man ay nasa pribado o pampublikong paaralan. Ang ating mga healthcare workers, ang ating mga doktor, ating mga midwives, sino pa? Again, kung sila man ay nasa private or government sector, yung ating mga bagong bayani sa ating mga health sector, And of course, gayon din ang ating mga kapulisan, ang ating mga kasundaluhan, yung ating mga Philippine Coast Guard, ating Philippine Navy, lalo-lalo na yung ating mga sundalo na nandyan ngayon sa West Philippine Sea na lulan ng BRP Sierra Madre. At lahat ng mga kababayan natin na sisilbi in their own small way, kanila mga capacity, nagsisilbi, nagiging public servant, nagsisilbi sa taong bayan. Huwag natin isama yung mga nagsasabi na kunyari sila'y public servant pero nangungurakot naman sila ng pera ng pondo ng flood control projects. Huwag na natin isama yung mga yon. Hindi sila kasama. Nagkukubli sila sa titulong public servant pero nangungurakot naman
ng pera ng taong bayan. Okay? Yan. Huwag nyo anuhin yan. Hindi kasama yan. Okay? And of course, syempre, ang ating mga overseas Filipino workers. Yan. O yung mga Filipinos natin living and working abroad na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. And of course, naghahatid din ng karangalan, distinction and honor sa Pilipinas maski na sila ay nasa labas ng bansa. Kaya saludo tayo dyan sa ating mga OFWs, land-based man o sea-based. Thank you very much for your contribution at sa Philippine economy and of course sa pagbibigay ng karangalan sa ating inang bayan. And speaking of overseas Filipino workers, magandang mapag-uusapan natin ngayong umagang ito sapagkat very inspiring itong ating pag-uusapan. Parte na rin ng ating National Heroes Day celebration. Magpo-focus tayo sa ating mga overseas Filipino workers. For this particular person, walang iba kundi si Arlene Navarro. Yan, di ba? Arlene Navarro, di ba? Okay. Siya po ay isang overseas Filipino worker, 2023 Bagong Bayani Awardee for Community and Social Service, founder ng Health Real Talk for OFWs at author ng Natural Healing and Survival Handbook for OFWs. Ayan. So, napakahalaga nito sapagkat itong mga pag-uusapan natin ay patungkol pa rin sa ating mga overseas Filipino workers. How they can survive. Sabi nga, survival handbook, natural healing. Ano bang ibig sabihin nitong natural healing na ito at survival handbook para sa ating mga OFWs? At nasa linya na ba ng komunikasyon ang ating pong overseas Filipino worker, Arlene Navarro. Magandang araw, Arlene. Si Ray Sampang ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po dyan sa Pilipinas, and dito sa Saudi Arabia is magandang madaling araw. Uy, madaling araw. So, Biro medyo mo, advance kayo dyan. ginising ka talaga ni And happy ni Steph, National Heroes Day. talagang pinuyat ka ni Steph, no? Para mag-participate dito sa ating programa. Okay lang yun. Dito sa Global na Tayo. But thank you very much. Thank you very much, Arlene, for joining us today. Alright, like I said, today here in Manila, sa Pilipinas, Monday, August 25 is National Heroes Day. And of course, isa sa talagang dapat bigyan ng pahalaga ang ating mga overseas Filipino workers. Overseas Filipino workers, land-based man sila or sea-based because of their immeasurable contribution to our economy sa Pilipinas. Plus, yung kanilang naitutulong sa kanilang pamilya dito sa bansa. Pero, being a hero, bilang Bagong Bayani, dumadaan din kayo sa mga matitinding pagsubok dyan sa ibang bansa. Ayun ang baka hindi alam ng iba. Pero palagay ko, marami ng mga Pilipino nakakaalam ng mga pinagdaraanan ng ating mga OFWs sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lalo na yung mga distressed, Arlene, ng mga Filipino overseas workers natin. Pero, okay. Pero ilang taon ka na ba sa Saudi Arabia? At ano ang yung naging journey bago po kayo naging OFW? 23 years na ako dito sa Saudi. Pero bago ako naging OFW is, I'm a nurse by profession. Mm-hmm. So, nagtrabaho ako sa isang pribadong hospital for a while, and then naging connected ako sa Department of Education as a school nurse sa Batangas City. Mm-hmm. And then, nagkaroon ng sariling child minding center for a while, and umalis ako after that. Nagpunta na ako sa Pilipinas. Naging industrial nurse din pala ako under JG Summit, Gokong Way Conglomerate. So, ayan yung mga naging experiences natin, working experience sa Pilipinas. And then, umalis ako kasi nakita ko na parang kailangan kasi yung aking child minding center is nangungupahan ako. So, sabi ko, kailangan kong magkaroon ng sariling property para sa munting negosyong yon. But then, sabi ko for a while lang yung Saudi Arabia. Pero heto ako ngayon. Naka 23 years na. Mahaba-haba yung sandali lang, 23 Oo years. po. Pero yun yung
history ng aking mga working experience. So, tumagal tayo ng 23 years sa Saudi. Alright, so 23 years sa Saudi. Can you give us your memorable experiences sa Saudi Arabia, even those na sa tingin mo ay mga experiences na dapat malaman ng ating mga kababayan na dapat nila matutunan? Mm. So, alam niyo sir, yung pag-alis, lagi namang may kuwan mayroong paghahanda, di ba? Umalis tayo sa Pilipinas, naghanda ka, isa na dyan yung PIDOS na pinaghandaan mo, i-orient ka kung ano yung mapupuntahan mo. Pero ibang-iba kasi sir, yung sinabi sa'yo sa PIDOS na ito ang Saudi Arabia, ito ang bla bla bla. Pero yung sakay ka pa lang ng eroplano, medyo magbababa na siya sa Saudi Arabia during that time, 2001. Magto 24 years na pala ako. 2001, yung nakikita mo na deserted area. Sabi ko, anong bansa ito? As in, Okay. wala akong nakikitang buildings. And bumaba ako, sabi ko, Lord, kayo na yung bahala. Tapos bumaba yung aeroplano and then may, just imagine, in 2001 kasi sir, hindi pa uso yung talagang connected ka na agad sa mobile mo, Yes, tatawagan oo, mo na yung oo, susundo oo. sa'yo. Ang kuwan pa nga nung agency, ito yung mga isa sa memorable. Sabi nung agency sa akin, yung envelope na may Arabic na nakalagay dyan, ilagay mo lang sa dibdib mo at nandun ka lang sa may upuan. may lalapit na sa'yo. So yun ang kuwan. Hanggang over 24 hours, walang lumalapit sa akin, nakatulog na ako. Bigla na lang may nagtap sa balikat ko, nagsasalita ng Arabic, and sabi niya sa akin is, yalla. Ibig sabihin parang, come. Kasi nag-gesture na siya, hand gesture. Sumama ako ng walang, hindi ko naman lang tinanong pangalan niya, sumama ako. Kasi tinuturo niya yung nakalagay sa dibdib ko na envelope. Yes, oo. Ganon sir yung, alam niyo yun, na Ang tinding first culture will shock be the nun, di ba? communication barrier. Oo. Matinding culture shock yun, pati language barrier, tama ka. So how were you able to overcome that? Sumama sir ako and then wala kaming imikan and then puro hanggang nakarating kami sa hospital. Ay wala lang sir. Sabi ko sige, laksan mo na yung loob mo kasi andiyan na. Hindi ka naman siguro dadalhin dito sa kung saan pero at the back of my mind talagang nandun pa rin yung teka, bakit ka sumama? Pero pasalamat ako nakarating kami sa hospital and then yun, na-meet ko and just imagine sir yung hirap mo na okay may sumundo sa'yo na driver na Arabo pero pinabayaan ka na daladala mo yung iyong napakalaking maleta na ito yung mga sinaunang maleta pa 2001 na napigtas pa yung maleta ko at pinaakyat ako hanggang 5th floor na walang elevator. Sus Mariosep. Ginanon ko na yung baleta ko umaakyat. So, yan sir yung mga unang experience na naranasan ko sa Saudi Arabia. Pero sabi ko, life must go on. Hindi pwede, wag kang susuko kasi umalis ka, pangatawanan mo to kasi ikaw ay may pangarap. Ayun sir yung lagi kong sinasabi sa sarili ko. So at the end, yun po yung, tapos yung mga experiences syempre sa pasyente, na hindi ka marunong mag-Arabo, sisigawan ka na lang, na tumatawa ka kasi akala mo nakikipagkwentuhan sa'yo, yung pala minumura ka na. Sus Maria. Yun sir yung mga, dahil hindi ka marunong mag-Arabic, tawanan mo na lang. Minsan mai-insulto, syempre, bakit ka tumatawa, pinapagalitan ako. Pero that's the good thing about being a Filipino. Alam niyo sir, yung kahit nandun ka sa isang stressful situation, nagagawa pa rin nating tumawa, nagagawa pa rin nating pagaanin ang sitwasyon. That's the best thing of being a Filipino. Alright. Having said that, Arlene, ito ba ang nagtulak sa'yo? Ito ba ang naging framework
ng pagsusulat mo dito sa Natural Healing and Survival Handbook for OFWs. Ano bang istorya sa yes. likod nito? Yes, sir. Actually, sir, tuwi akong may halimbawa, gusto ko talagang magsulat. Spoken poetry, essays, lagi yan nakikita sa FB. Pero actually, this is not the first book that I wrote. Pero ang Okay. second book, which is the story, mga kwento ng sakripisyo ng Okay. OFWs. It's all stories of all individual OFW. May teacher, may katulong, may isang barber na nagtatrabaho sa salon. Pero I opted na ito muna. Kasi sabi ko parang mas kailangan to agad dahil it's all about the mental health ng ating OFW na nakita ko na over the past years mas kailangan nagtatrabaho sa remote areas, hindi agad makakapunta sa hospital, nagtatrabaho sa bahay, mga household workers natin, hindi alam agad kung ano yung gagawin sa simpleng ikaw ay antindi ng pinagdadaanan mong anxiety or stress. So, ito po ay para sa kanila. Sabi ko, ito na muna kasi parang mas kailangan before the second book. And nakita ko kasi, sir, yung pangangailangan nga na kailangan meron silang isang companion na mababasa man lang, sinulat ko siya in Taglish na madaling maintindihan ng hanggang mga laborer, hanggang mga household worker, and up to even the professionals na kung may pinagdadaanan ka, kapit ka lang, ito basahin mo. Meron siyang mga techniques on how to do the deep breathing, yung paggising mo sa umaga, you appreciate yourself, sabihin mo, kaya mo yan. Ito yung mga simple reminders na minsan nakakalimutan kasi, sir, ng mga OFW na to remind themselves na kailangan may mag-tap sa kanila na ito yung handbook. Baka may makita ako dito na makatulong sa akin. Alright, Yun, can sir. you give us one example dyan sa handbook na yan? Halimbawa, for isang OFW who's feeling depressed, homesick or something. Meron bang, can you give us a sample nung portion ng handbook na yan that could help them survive yung ganong klaseng sitwasyon? Yes, sir. First of all, yung approach natin doon is puntahan nila yon and tinuturo doon yung mga deep breathing exercises. Stressful. Sinigawan ka ng amo mo. Kailangan mong mag-retaliate o kailangan mong sumagot din. Pero hindi. Huwag kang sasagot. Punta ka lang sa isang corner. Kailangan mong huminga. Deep breathing. The 4-box deep breathing. 4 inhale, 4 seconds inhale and hold for 4 seconds. 4-second exhale and hold for 4 seconds again. And do it for 4 cycles, 6 cycles, or 8 cycles. This will just be releasing kung ano yung negative na kailangan mong gawin, mai-release mo doon. At the same time, yung tulad nung gigising ka sa umaga na parang tamad na tamad kang magtrabaho, kasi makikita mo na naman yung amo mo or kung sino man sa workmates mo na ayaw mong makita. So you just need to do your 5 minutes stretchings kasi you need to stimulate your blood to circulate para hindi ka all throughout the day active yung iyong sarili. Stretching of your back tapos para mabawasan din yung anxiety. Do your self-directed meditation. Hear some music. Ito, sir, yung mga reminders na kailangan natin ng mga OFWs just to mapababa yung mga stress. Wow, okay. Now, do you also give advice dito sa mga kababayan nating in distress, especially those na, kumbaga, in prison o nakakulong? Nakaka-reach out ka rin ba sa kanila? Sa prison, sir, no. We're not entitled to visit them. Ito po ay ang ating embahada na o ang ating OWA ang in charge dyan. But then if
dito po sa ating mga nandito sa ating bahay kalinga, Mhm. kung kailangan po ng serbisyo, andun po kaming mga community leaders. Isa po kami sa mga nag-put up ng clinic dyan, yung mga ng first aid clinic, especially dito sa amin sa Eastern Region. Nagtulong-tulong ang OFW organizations para doon naman sa ating bahay kalinga. At least mabigyan ng kahit papaanong tulong, ano man yan, psychological or physical Yes. intervention, andyan po yung mga organizations. Alright. So kailangan matindi ang coordination ng Philippine Embassy at ng MWO para mapanatili natin itong ganong klase ng treatment at pagbibigay ng serbisyo sa ating mga OFWs sa pamamagitan mo rin at ng iba pa nating mga community leaders, Arlene. Opo. Lagi po kaming kaagapay kasama ng ating OWA, ng DMW para sa pagpapaabot kasi hindi kakayanin just to tell you frankly, hindi kakayanin ng OWA lang, ng opisina natin, ng OWA dito na abutin yung ilang daang libong OFWs. So kaya kakailanganin talaga po sir yung tulungan ng ating mga community leaders, ng mga organisasyon. Talagang kailangan magtulungan. Pero Arlene, may lumapit na ba sa'yo na nagsabing, "Oy, Arlene, thank you doon sa sa Natural Healing and Survival Handbook. Nakatulong sa akin." Mga ilan na nagpadala sa inyo ng mensahe na ganun? Actually, sir, merong 3 na nagpadala na hindi ko naman yun ipinopost na. So nagpapasalamat. May tatawag. Nakinabang daw siya doon. Kasi yung simple, sir, na mga physical intervention nila, tulad nung may ubo ka, nakatulong, ubo ka ng ubo, or ano ba naman yung iinom ka, bigyan mo sila ng idea o paano mo ipiprepare yung ginger ale. Paano mo ipiprepare yung iyong tanglad. Ito sir yung mga may immediate intervention na dapat nilang gawin. So kasi walang gamot. Wala ka agad gamot na matatakbuhan sa iyong amo kung ikaw ay household worker. Na bigyan niyo ako niyan. Hindi agad-agad. So at least alam mo kung anong gagawin. May tumawag sa akin, nagpapasalamat sa ganong mga paraan. May tumawag din sa akin, sir, na just imagine, isang matanda. Matanda na siya, almost 60 years old, na sinabi niya na nagpapasalamat kasi masyadong down siya. Nagpapasalamat kasi naintindihan niya. Kasi sa Tagalog, sinulat natin sa Taglish. Okay. Mas naintindihan niya yung mga relaxation. Kasi imagine mo sir, yung 60 years old na karpintero, nagtatrabaho pa sa isang remote area, at nung tinanong ko bakit andito ka pa tatay, ang sagot lang niya ay isang simpleng sagot at sinabing, kailangan ko pang magtrabaho kasi sinusuportahan ko pa ang aking mga apo Aroy. sa pag-aaral. Okay. Teka. Alam niyo sir yung ganung sinabi Apo. sa Hindi na anak ito, Apo na to. Apo. We're talking Apo about na, sir. apo. Ganon yung ating siguro practice, talagang extended family, yung tutulungan ng mga OFW. Sabi ko, tay, bakit andyan ka pa? Umuwi ka na, 60 years old ka na, kailangan mong magpahinga. Kaya ko pa, utoy. Sorry, utoy po ang aking mga ganong word kasi Batangkenyo po. Okay. Kaya ko pa. So, sabi niya ganun sa akin. So, sige po. And then, in-advise ko lang siya kung ano yung mga dapat gawin. From the book also, sabi ko, tay, ito. Binigyan ko ulit siya ng isa pang copy. And then, mas tingnan mo kung ano yung mga kailangan mo lang dyan. And tawag ka lang kung kailangan mo ng tulong. Yung mga ganun, sir, na hindi lang tungkol dun sa libro na yung papag-usapan nyo, nagkakaroon na, sir, siya ng deeper meaning kung paano nila ikukwento yung buhay nila. So ito, sir, yung connection between the book and magbigay sila ng kwento ng buhay nila as an OFW.
Wonderful, wonderful, wonderful. Pero nakakaano naman ako heartbreaking para sa akin heartbreaking Yes, sir. malaman Kahit na ako, sir. at the age of 60 nagtatrabaho pa si tatay sa desert yan, sa desert yan Yes. to support his grandchildren. Hindi lang mga anak, grandchildren na ito, ibig sabihin well, para sa akin, pasensya na pero heartbreaking sa akin 'yon. Medyo Yeah. dapat tama nga si Arlene, dapat nagpapahinga na si tatay sa mga ganong klaseng edad. Pero he chose to stay for his grandchildren. Commendable, very commendable, at the same time very heartbreaking para sa akin dahil sa edad na 'yon dapat nagpapahinga na si tatay, sa totoo lang. And he should be enjoying the fruits of his labor already, yung mga ganung edad. So Arlene, how can they access this Natural Healing and Survival Handbook for OFWs? Actually, sir, naka-share siya sa publisher, yung ating Gumroad. So, dun lang sa kukuha sa Gumroad. And, magli-link lang sila sa Gumroad and that's it. Dadalhin ka na dun sa process. Alright. Nakaabot na rin po siya sa UK. May mga alam niyo sir, yung word na OFW, sabi ko nga doon sa kumuha sa UK and US, sabi ko, actually this is not for you, pero kumuha pa rin kayo and then salamat. Ginawa ko lang tong book na to intended for the Middle East. Pero OFWs. But then you are patronizing kung ano yung laman ng book, salamat. Pero mas para sa akin, mas makakatulong sila. Kasi sinasabi natin, sir, work-life balance in UK, andyan, US, in Middle East, it's not. It's the work-life balance is really talagang trabaho ka rin. Magtatrabaho ka, bahay, trabaho, kasi wala ka naman ditong entertainment. Wala kang pupuntahang mga bars. UK, kapag ikaw ay off, okay, kasi yun yung time para matanggal yung mga stress mo and anxiety. But here, you will be just at home and magbasa. So ito yun. This is really intended for them. And kumuha pa rin sila and then sabi nila, hindi, ibibigay din namin yan. Alam niyo sir, kasi ibibigay din namin dun sa mga nakakaranas and kailangan magbasa nito. So, yun naman sir, yung nakakatuwa. You just need to go to the link. Nasa DMW naman po yun, Gumroad, and then dadalhin na po kayo sa process and how it goes. So suportado ng DMW itong iyong handbook na ito. Na-share po siya sa DMW and I am so thankful about it. And sinare po nila sa DMW yes, page. oo. Well, siguro huling katanungan ko, Arlene, like I said, I cannot measure yung importance ng ginagawa mo dyan para sa ating mga kababayan, especially this Natural Healing and Survival Handbook. Napakalaking bagay. May tuturing kang isang bayani katulad ng iba pa nating mga kababayang OFWs, Pero ang tanong ko lang is the government really treating you and our overseas Filipino workers in Saudi Arabia as the new heroes o yung mga bagong bayani? Lalo na itong mga nakalipas na taon. How do you feel the services of the government, of the embassy, of the consulates, of the MW and OWA bilang mga bagong bayani? Arlene. Yes sir, this past few years, alam niyo sir yung difference, naramdaman mo ng mas personal yung, ano ba tawag doon? Pag-atake ng ating DMW and OWA sa mga OFWs. Mas naramdaman mo yung personal kasi tulad nitong halimbawa natin yung serbisyo caravan na kaka-take off pa lang nila. But then, yung mainit na pagtanggap ng OFWs at the same time yung mainit naman na presensya ng bawat isang government agencies kasama yung mga opisyalis ng DMW and OWA
andun po kasi yun, naramdaman naming lahat. And hindi ito dahil may entertainment. Mhm. Ito ay dahil, yun lang naman sir ang kailangan ng OFWs. Alam mo sir yun, napaka-simpleng bagay. Mhm. Hindi na yung mga luxurious na kailangan mong ibigay to, ganyan. Maramdaman lang nila yung presensya ng DMW at OWA. Sapat na nga yun sir eh. Pero the more na nagbigay sila, didala pa nila yung mga government agencies. Mhm. And mas nakatulong yung ating yung na kailangan just like PhilHealth, Pag-ibig. Mhm. Ano po yan? Ang hirap pag sa Pilipinas pa. Instead you have your vacation, Yes, that's true. doon ka pa pipila and then naayusin mo. But then dinala dito. It's a napakalaking tulong sa aming mga OFWs. And one more thing is the OWA e-card Mhm. na iniride on nila yung mga discounted rates sa mga establishments, and even dito sa Saudi, nakipag-link or partnership sila sa iba't ibang establishments, hospitals, para magbigay ng discounted rates sa mga OFWs. You could just imagine sir, yung kami, tulad ko, sa hospital namin nakipag-partner kami. Mhm. Sobrang natutuwa sila, and na-feel nila. May tumawag nga lang sa akin kagabi. Sabi niya, "Sir, salamat po kasi na-feel namin na VIP kami Uy. kapag pupunta kami sa hospital." Kasi sir, pinapakita nila yung OWA, e-card. yung OWA Sabi card, ko, yung- no. Yung OWA card. Mhm. Sabi ko, hindi. Talaga namang VIP kayo. Sabi ko gano'n sa kanila. So, yun sir, yung mga simpleng kaligayahan ng OFWs na pinasasalamatan namin na naibigay din naman ng DMW at OWA. And marami pa silang mga projects na siguro kailangang itap Mhm. at ipaliwanag ng ayos ng OWA at ng DMW. Just yung tulad ng mga scholarships, yung mga MP2, more on marketing for the OFWs kasi wala silang masyadong alam. So ito, nagsisimula nga. Nagsisimula through the Servisyo Caravan. Okay, pahabol na last question, Arlene, pasensya na. Alam kong medyo 10 oras na ng gabi diyan sa Saudi. Umaga Pero- na rin naman sir, 6 o'clock na Okay. dito. Pero 6 a.m. you said 23 years ka na diyan sa Opo. Middle East. If given the chance at bigyan ka ng ibang trabaho, will you do it all over again? Pipiliin mo pa rin bang magtrabaho as a nurse? Pipiliin mo pa rin bang magtungo sa Middle East if given another option, given another chance? Doon pa rin sir ako sa profession ko as a nurse. Mahal ko yung trabaho ko Okay. bilang isang nurse, and babalik pa rin ako sa Saudi Arabia. And wala po akong balak pumunta sa ibang bansa. After my Saudi Arabian journey, babalik po ako sa Pilipinas at dyan ako titira at dyan ako mamamalagi. Hindi ko pinangarap na pumunta pa sa ibang bansa. Mas masarap pa rin po sa Pilipinas. Kahit may mga problema, stressful, pero still, Pilipinas ay Pilipinas. Mas masarap po sa Pilipinas. Alam nyo, nakaka-proud ang isang Arlene Navarro na kausap natin ngayon dito sa ating programa. And nurses like him or her na patuloy na nagseservisyo, nagbibigay ng karangalan sa atin because ang reputation ng ating mga Filipino nurses, ganun na lamang sa ibang bansa. Hindi matatawaran ang kanilang reputation na binibigay, distinction sa Pilipinas. And that goes also sa iba nating mga nurses sa ibang mga bansa. Kasi hindi natatanong ni Arlene, I also have a sister, an older sister, who is also a registered nurse. Nasa rin siya, nasa US lang siya. Yun lang ang pagkakaiba nila ni Arlene. Pero alam mo, pag naging nurse ka pala, Arlene, lalo na pag nasa ER ka, kahit na may emergency ang pamilya mo, basta nasa ER ka, hindi ka basta-basta pwedeng umalis. Being an ER nurse, no? Ganun kadedikado, ganun ang dedication ng mga Filipino nurses natin all over the world. Maraming salamat, Arlene. We wish you and all our Filipino kababayans the best in the Middle East. That again, today is National Heroes Day. Let me greet you a very warm
National Heroes Day sa iyo at sa ating mga kababayan dyan sa Saudi Thank Arabia. you so much po. Sir, pwedeng isa lang message sa lahat ng Sige, ating go ahead, OFW. go ahead, Isa Arlene. lang po. Go Isa ahead. lang. May tinatawag po tayong Ho'oponopono prayer. Mhm. Or gusto ko lang i-share sa lahat ng ating mga OFWs. Sinasabi natin to pwede sa sarili natin. Sabihin sa kaibigan, sabihin kahit sa space, innate objects. 4 phrases. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Sabihin mo yan sa sarili mo kasi masyado nang ginawan mo ng pagod na yung sarili mo, katatrabaho mo. Always say it to yourself, first and foremost, sa umaga pa lang, sa lahat ng OFWs. And this will really ease kahit papaano kung ano yung nararamdaman nyo sa ngayon. Sabihin mo yan sa kaibigan mo na nagkamali sa'yo. Sabihin mo yan sa bahay mo, sa space, para maging positive vibes lahat all throughout the day yung iyong trabaho. That's it, sir. That's my simple message sa Okay, ating mga pakiulit yung four words na yon. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. With that, Arlene, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo. And we will always remember those 4 words Thank you, every sir. time na magpo-programa tayo dito sa Global na Tayo. Siguro yun ang gagawin natin laging opening remarks natin sa ating programa. Thank you Dadalhin na naman, natin sir. yan. Thank you po. Maraming salamat, Arlene. And I hope this is not the first and last na magkakaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam ka namin dito sa ating programa. Thank you very much, Sure, sir. Arlene. Thank you very Thank you, much. sir. Bye-bye. Have a Thank nice you. day. Bye-bye. Ang ating pong OFW, ang ating Overseas Filipino Workers, ang dedicated nurse, walang iba kundi si Arlene Navarro. Isang 2023 Bagong Bayani Awardee for Community and Social Service, founder ng Health Real Talk for OFWs, at author ng Natural Healing and Survival Handbook for OFWs. Tulad po na nabanggit ni Arlene, available po yan for download yung kanyang libro, Natural Healing and Survival Handbook for OFWs. Makikita nyo po yan dito sa makikita nyo po sa Facebook page ng ng Radyo Pilipinas World Service. Pinost ko yan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Hanapin nyo lamang po sa FB page namin. Meron yan link. Pwede nyo hanapin yung link niyan. Hindi sa amin yung link, ulitin ko, kaklarify ko lang, hindi sa amin yung link, pero may available na link para pwede nyo i-download yung tinatawag na Natural Healing and Survival Handbook ni Miss Arlene Navarro. Para po sa ating mga OFWs. Hindi lamang para sa mga nasa Middle East, kundi pwede rin po sa mga OFWs maski nasa ibang bansa. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, maraming salamat sa ating Master Control, si Miss Susan Aison. Naalala mo kung ano yung sinabi niya, Ate Susan? I'm sorry. Thank you. Ano ba yun? Tama ba? Tsaka yung I love you. Yan, di ba? Ang naalala lang kasi ni Step yung I love you. Hindi ko lang alam kung kanino niya binabanggit yung I love you. Okay? Yan. Kasi yun na sinisigaw kanina ni Step Hindi siya nagsisisigaw ng I'm sorry at saka na thank you. Ang sinisigaw niya I love you. Yun ang sinasabi ni Step. Hindi ko lang alam kung kanino. Pero anyway, malalaman ipapareview natin yan. Yung 4 na words na yan. Thank you very much po sa pagpapaunlak po ninyo sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo, and hope to see you again dito sa ating programa sa Global na Tayo tomorrow. Same time, same station. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin sina Justin at si Hero sa Warcast, si Leo sa live audio streaming, and of course, ang ating executive producer, si Miss Vicente. I love you, Stephanie. I love you, Vicente. Ayan. Toledo. Vicente lang, Vicente. Alright, maraming salamat po. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo. Pasensya ka na.